Si Jesus, ang berbong nagkatawang tao. Ang Pasko ay ang kwento ng pagkakatawang tao ng Diyos o sa Ingles ay tinatawag nating Mystery of Incarnation. Sa ating ebanghelyo ngayon ay ipinapakita kung paanong ang berbo ay nagkatawang tao at kung ano ang dulot nito sa atin. Ano ang ibig sabihin ng berbo? Sa lokal na pananalita, ang katumbas nito ay salita o sa wikang Ingles ay word. Sa ebanghelyo ayon kay San Juan, ganito ang kanyang naging pasimula. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Bakit kaya ginamit ni San Juan ang salita para ipakilala si Jesus? Saan ba natin karaniwang ginagamit ang mga salita? Ang pinakamadaling sagot ay para sa komunikasyon at pakikipag-ugnayan natin sa isa't isa. Sa pamamagitan ng mga salita, na ipararating natin ang ating kaisipan at gayon din ang kaisipan ng iba sa bawat isa. Si Jesus, ang buhay, humihingang salita mula sa Panginoon, isinugo upang ipahayag ang Diyos at ang kanyang kaharian. Bakit nagkatawang tao ang berbo? Ayon sa katisismo ng Iglesia Katolika, una, upang tayo ay mailigtas at maipagkasundo sa Diyos. Ikalawa, upang kilalanin natin ang pag-ibig ng Diyos. Ikatlo, upang maging huwaran natin sa kabanalan. At ikaapat, upang bahaginan tayo ng kalikasan ng Diyos. Kaya ngayong araw ng Pasko ng pagsilang ni Jesus na ating Panginoon ay mas maunawaan-nawa natin ang tunay na kahulugan kung bakit natin ito ipinagdiriwang. Hindi ito itinakda ng simbahan upang mamasko o magbigayan ng regalo lamang, bagkus upang mas maunawaan at madama natin ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak na si Jesus upang tayo ay mailigtas. Paano natin ipagdiriwang ang Kapaskuhang ito pagkatapos malaman ang mga kadahilanan ng pagkakatawang tao ng berbo? Si Jesus na buhay na salita ng Diyos. Una, magpapasalamat ng lubos sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisimba at pagbabahagi din ng mga biyayang natanggap. Ikalawa, maging daan ng pakikipagkasundo sa mga may alitan at gayon din sa mga malapit sa akin na mayroong kaalitan. Ikatlo, magsumikap na maging mapagpakumbaba, katulad ni Jesus na kahit siya'y Diyos ay piniling makiisa at makipamuhay kasama natin. At ikaapat, mag-ingat at pahalagahan ang bawat salitang sinasambit sapagkat napakamakapangyarihan ang mga salita. Mapahalagahan nawa natin ang tunay na diwa ng Paskong ito.
Maligayang Pasko sa ating lahat.